Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin si Boying dahil natanong po siya ng isang congressman ng makakaliwa di umano. At tinatanong po kung meron daw pong pananagutin o iniimbestigahan si Boying sa mga nakaraang administrasyon katulad ni dating Pangulong Duterte na mga flood control, corruption. Sinagot naman po ni Boying, ang Davao City raw po, mga kababayan, ang pinaka matinding korupsyon sa flood control bago pa dumating o pumalit o maging presidente ang tinatawag na bangag na kanyang ate. Ibang klase. Talagang laging nakaturo sa Davao si Boying. Unbelievable. Umpisa na po natin. Insertion at ghost projects and so on, no? Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Grabe. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw Grabe. sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay, so Yan po mga kabayan. Talagang Davao City. Sinagot na po dati ni Pulong yan. Kompleto po ang kanyang dokumento at resibo. Mga kababayan, ipinakita na po yan ng Davao City. At hindi na po tatagal ng 4 na taon yan kung talagang may korupsyon sa mga proyekto ng Davao City. Napakarami na pong nagpunta sa Davao City. Hindi po ba? Nagpunta na nga dyan sila Mayor Magalong, ang ICI, si Vince Dizon. Hindi po ba? Yung pagkalindol at pagkatapos ng lindol, pumunta na sila agad doon. Hinahanapan po nila na sira o masira ang mga proyekto sa Davao. Hindi po ba? Ngayon naman po, mga kababayan, may tututukan na naman si Boying. Hindi pa po tapos ang maanumalyang issue ng trilyon at daan-daang bilyon sa administrasyon po na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Wala pa pong napapakulong na isang damukal na mga congressman na sangkot sa flood control. Ganon din sa mga senador. Hanggang Malacanang, wala pa. Mabibilang mo lang sa mga daliri mo at karamihan pa ay nasa minority. Yung kay Tambaluslos na tinatawag hanggang ngayon, 1 taon na mahigit, hindi pa luto. Hindi po ba? Ngayon, para po yata mailihis at ma-divert, mga kababayan, ibang klase. Sa Davao City raw po, ang epicenter ng flood control corruption dahil daw po maraming pumasok na pondo sa Davao City. Ang tanong, di hamak na mas marami ang pumasok na pondo na walang nakita ang mga Pilipino sa Ilocos Norte? How many billions ang pumasok sa Ilocos Norte na wala pong nakita na malalaking proyekto katulad po sa Davao City? Na di hamak na napakalaki ng Davao City. Ang Davao City po'y napakalaki. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kabayan, talagang ang politika po ngayon sa ating bansa ay tinatawag na sindikato di umano. At sa isang pamilya lang po sila nakatutok. Hindi kaya Boying? Nakakatakot Boying ang ginagawa mo. Parang yun nangyari sa anak mo. 80 plus days, absuelto,
sa high grade na damo. Pagka sa inyo, absuelto at malilinis. Pag sa mga Duterte, kailangan may kasalanan at napakaraming anomalya na korupsyon pagdating sa mga Duterte. Ibang klase. Hindi ka ba natatakot, Boying, sa karma? May karma po yata, Boying. Puro nakaturo ka sa isang pamilya. Bakit hindi mo ituro ang administrasyon ngayon? Wala bang malawakang korupsyon sa administrasyon na tinatawag ng kanyang ate na bangag? Boying! Nakikita mo yung sinasabi mong grabe epic center na korupsyon ng flood control sa Davao. Ngayon wala kang nakikita sa administrasyon na tinatawag na bangag. Wala kang nakikita. Meron man, may nakita ka man. Puro pa nasa oposisyon at minority sa Senado. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, si Boying. Mga kababayan, dahil po rito sa akbayan dito po sa ACT Teacher Party List, mga kababayan, na si Tinio, nagigil din po na masiraan at mapabagsak ang mga Duterte. Ito pong makakaliwa na mga congressman at party list. Hindi kaya? Kaya pinipilit po nila na dali ng issue sa flood control sa Davao City. Kaya nga po mga kababayan, magsama-sama po tayo humingi at manalangin sa Panginoon na bigyan po tayong muli ng isang agila na manggagaling sa Mindanao. Para po lahat ng pinagagawa nito na dinala lang po tayo sa kanilang serbisyo, ang ibinigay na serbisyo po sa atin, mamulitika at magnakaw sa pera ng taong bayan sa ating buwis. Di umano, dyan lang po tayo dinala ng kanilang panunungkulan. Unbelievable. Wala ni isa, ni gatiting, ni gamunggo, ni gasin. Wala man lang ginhawang ibinigay sa atin ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga comment, sa inyong mga komento, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po, shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Chena. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi. Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. At kailangan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan. At God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.